May tanong ako sa'yo. Aso o pusa? Isipin mo, pag-uwi mo sa bahay, may isang hayop na tumatakbo papunta sa'yo. O may isang hayop na nakaupo, tahimik, at hindi ka pinapansin. Alin ang mas gusto mo? Ang aso na laging sumusunod o ang pusa na may sariling mundo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang aso laban sa pusa. Alin ang mas magandang alaga? Ang aso ay masigla, madaming lakas, mataas ang enerhiya. Gusto ng aso ang mga tao. Ang aso ay mahilig sumunod sa kanyang amo. Amo, aso. Buh, buh, buh. Samantalang ang pusa ay kalmado. Kalmado, gusto ng katahimikan. Minsan, gusto ng pusa ang mapag-isa. Mapag-isa. Kaya, kung gusto mo ng masiglang kasama, ay piliin mo ang aso. Pero, kung gusto mo ng kalmado at tahimik na alaga, ay piliin mo ang pusa. Pero, ang aso ay kailangan ng oras. Kailangan mong laruin. Laruin at ilakad sa labas. Samantalang ang pusa ay hindi kailangan ng masyadong maraming oras. Pwede kang pumasok sa eskwelahan o sa trabaho at pag-uwi sa bahay ay okay pa din ang pusa. Kaya, kung ikaw ay maraming oras, piliin mo ang aso. Kung ikaw naman ay konti lang ang oras, piliin mo ang pusa. Pangatlo, ang aso ay kailangan ng ensayo. Kailangan siyang turuan. At kailangan ding madalas paliguan. Paliguan, pero ang pusa ay mas matalino. Hindi na kailangan ng ensayo. Marunong na ding tumae sa litter box at kayang linisan ang sarili sa pamamagitan ng pagdila sa katawan. Kaya, kung ayos lang sa'yo
ang pagtuturo o pag-iensayo sa alaga, ay piliin mo ang aso. Pero kung gusto mo ng madali, piliin mo ang pusa. Pang-apat, ang aso ay kailangan ng espasyo dahil mahilig itong tumakbo. Ang pusa naman ay ayos lang sa maliit na bahay. Kahit sa apartment ay pwede na din. Kaya kung ikaw ay may malaking bahay, mas maganda ang aso. Pero kung maliit lang ang bahay, ay magpusa. Panglima ay tungkol sa ingay. Ang aso ay tumatahol, "Woof, woof." Kaya minsan maririnig ng kapitbahay. Minsan din ay pwedeng makaistorbo sa tulog. Samantalang ang pusa ay tahimik lang. Hindi siya nag-iingay. Kaya kung ayaw mo ng abala, piliin mo ang pusa. Kung ayos lang sa'yo ang maingay, ay piliin mo ang aso. Pang-anim, ang aso ay madaling magpakita ng kanyang pagmamahal. Kapag nakita ka ng aso na dumating, natataranta at natutuwa, gumagalaw-galaw ang buntot. Pero kapag ang pusa naman ay nakita ka, tahimik lang, kalmado. Kaya kung gusto mo ng pagmamahal na pinapakita sa'yo, ay piliin mo ang aso. Pero kung gusto mo ng pagmamahal na tahimik lang, ay piliin mo ang pusa. Ikaw, sa tingin mo, sino ang panalo? Aso o pusa? Isulat sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video na ito para tuloy-tuloy ang paggawa natin ng libreng comprehensible input Filipino videos. Paalam.